So hi guys, welcome to my channel. It's me again, Lulu. So for today's video, another cake, another video. So ang cake natin for today's video ay Mickey Mouse themed cake. Ayan, ang size nito is nasa 8 by 5. Okay, naglalagay ako dito ng barbecue stick para sigurado tayong hindi siya mabubuwal kasi i-deliver ito via Lalamove lang. Within Metro Manila naman, pero para masigurado tayo. At i-flex ko nga ito sa inyong aking nabiling martilyo na ang cute, saktong-sakto dito sa ating ginagawang pagkakat at pagpupukpok nitong barbecue stick. At ito ding pliers na para siyang nipper na malaki. Nabili ko lang yan tigwa 150 o diba ang mura. Diyan ko lang yan nabili sa, alam mo yung mga Divisoria, pero hindi naman talaga sa Divisoria. Dito lang yan somewhere in Malate. Diba? Nag-flex. Ang cute kasi niya. So, magaan lang siya. Sakto lang talaga para dito sa ating cake. So, ayan. Kasi sumuko na yung ginagamit nating una. Hindi na pwede. So, ayan. Okay na yang mura para pag masira man ay hindi masakit sa bulsa, diba? Serve the same purpose naman. At ito na yung ating cake ready for ganache. Of course, chocolate ganache at water ganache ang ginagamit natin dito. Sa mga nagtatanong dyan, ang water ganache po natin is 6:1. Ang ibig sabihin, kung ilan po, 1 po is permanent dyan. Kung halimbawa, ilan yung sa 1, kung ilang grams ang chocolate na gagamitin mo, let's say, 500 grams, i-divide mo yan sa 6 para makuha mo yung water na ilalagay mo sa chocolate. Yun. So, ito na, malapit na tayo, pero kailangan natin mag-sharp edge. Kailangan natin i-sharp edge ang ating ganache. So, ito, may technique naman akong pinakita ko na sa inyo. Same lang, gumamit lang tayo ng sakto knife and then ikakat lang natin yung mga crown. And then, lagay ulit tayo ng chocolate ganache hanggang siya ay maging makinis na. So, ganun lang po ang ating technique dyan. So, napakadali. Ayan, kasi kailangan na makinis ang ating ganache bago tayo maglagay ng ating fondant. So, eto na. Ready na ang ating chocolate ganache. Pero, wait, meron pa rin tayong technique kung gusto talaga nyong wala siyang bako-bako. Ayan, kumuha ko ng boiling water. At ito nga ang ating scraper, ang stainless scraper natin. Sinawsaw natin sa mainit. Pero mag-ingat kayo guys kasi sobrang init yan. Tapos stainless itong hawak. So, ayan. Then sa kanyo i-scrape. Talagang yung mga konting bako-bako dyan makukuha niya. Kasi nga mainit. Then ang chocolate natin ay nag-set na. So, isang technique yan para lalong mas mapakinis ang ating chocolate ganache. O, diba? Pero yun na nga, mag-ingat dahil sobrang init. So, ayun guys, kumusta na kayo dyan? Kumusta mga pa-order nyo? Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe. Medyo late na ang ating upload for today. Pero don't worry, halos everyday naman tayo nag-upload sa shorts. Paki-visit na lang. So, ayan, kung lang hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like this video, and click the bell para laging kayong updated sa mga susunod pa nating video tutorials on baking. Oh, diba? So, ayan, ready na for our fondant. So, pakita ko lang sa inyo na set na talaga siya. Ayan. So, bago mag-fondant ay kailangan nating i-sanitize kasi ang ating dining table ay dining table. Yun. O, diba? So, sa ating fondant naman na ginamit is as usual, ang ating 2 ingredients fondant na kinulayan ko lang ng blue. So, nakita nyo may stick pa dyan na pinangkuha ko ng kulay blue. So, ang gagamitin nating method ay yung paneling. Mas madali kasi ito. Ayan. Then, iikot lang natin. So, eto na ang ating cake. So, 8 by 5 yan. Thank you po sa umorder nito. Palagi ko po siyang umorder sa akin. Suki ko na po yan. Maraming salamat kahit minsan medyo mahal ang delivery fee. Hindi na talaga ako nagdi-deliver. So, eto ngayon ang ating fondant na kinulayan ko ng black. As you can see, hindi naman talaga siya black. Alam niyo yung ginamit ko dyan.
Putraco Black. So, hindi talaga ako nagtitiwala sa Putraco Black. Hindi talaga niya na-achieve ang talagang pagiging black. Parang may pagka-green, moose green siya. So, ayun. So, may technique tayong gagawin dyan. But don't worry. So, ayun, pinakita ko sa inyo how pliable ang ating 2 ingredients fondant. Hindi siya na bibiak ha. Kahit hatakin mo ng ilang inches. O, diba? At kung gusto nyo naman, pwede kayong maglagay ng konting tylose. Ayan, ito ang technique naman ng pag-cover ng board. Kung marami kayong fondant, ganitong technique ang gagawin nyo. Kung marami. Pero kung kukunti na ang fondant nyo at sasakto lang, yung isang technique ang gamitin nyo. O, diba? Maganda kung marami pa kayong fondant kasi ang bilis lang i-cover ng ating board. Kailangan natin coveran yun ng board. So, ito nagkukulay lang ako ng green. So, ayan. I mean, yes, green. Yellow and blue equals green. Para sa side ng ating cake. So, ayan. Tingnan nyo. At kinapos pa nga. So, nagdagdag tayo. Anyway, parang grass effect lang yan. So, ito na yung ating mga pang-topper sa cupcakes. Brinash ko lang or pinaint ko lang po siya ng black kasi nga hindi yung black, diba? So, ayan ang solusyon sa ating fondant para maging black at saka maging red katulad nito na number 1. Nilagyan ko yan ng stick sa likod. So, eto na yung final resort? Final resort. Ano ba? Result. Ayan. So, ito yung mga toys ang acting mga nilagay na topper. So, ayun na nga. Thank you so much and see you again soon. Bye!